Makakausap po muna natin ang alkalde ho ng Baguio City, si retired Major General Benjamin Magalong. Magandang araw ho sa inyo, Mayor Magalong, sir, at welcome sa Bombo Radio Philippines. Live ho tayo sa Bombo Radio Philippines nationwide and even worldwide, Mayor. Good morning po sa ating mga televiewers. At magandang umaga ho at makabagyo sa inyo lahat. Thank you so much for joining us, Mayor. Si Bombo Genesis po ito, kasama natin si Bombo Ever, na imbang nabigat kada kayo. Bukas na ho magsisimula, no? Yun pong investigation sa may Senado, doon ho sa maanumalyang flood control program o project, habang sa Kamara, meron na rin pong nasimulan. May invitation ho ba sa inyo para ho maging bahagi po ng investigation, Mayor? Wala pa naman. Wala pa ako natatanggap na mga notices. Naghihintay lang naman ako dito. Pero kung sakali ho na kayo po'y ipatawag, meaning mag-under oath ho ito, sasama or pupunta ho kayo, Mayor? Yes, Bombo Genesis. Pupunta ako doon kasi out of respect naman. Kung sakali, ano ho yung mga nakahanay? Meron na ho ba tayong inihanda kung sakali ho na tayo po'y officially papatawag po ng Senado or ng Kamara, Mayor? Ano po yung hihingin po nila sa akin? Kung ano po yung hihingin nila sa akin na Bombo Genesis, yun naman ang ihahayag ko sa kanila. Kaya naghihintay lang ako kung ano yung mga gusto nilang ipresenta ko. Depende doon sa kagustuhan nila. Lately, Mayor, may statement po ang Palasyo Malacanang at sinasabi po na yun pong alok ko natin na mag-volunteer, na maging bahagi po ng independent body na mag-imbestiga ay politely declined ng Palasyo ng Malacanang, and dapat kung meron daw ho kayong hawak na anumang impormasyon or mga evidence, dapat pong mai-submit ito directly kay Pangulong Marcos. Any comment on this, Mayor? Well, alam mo, Juan, naka-ready naman ako at nakikipag-ugnayan na ako sa may kakilala kay Presidente na anytime na ipatawag niya ako, kaya magkaroon ng pagkakataon na ma-meet ko siya. Naghihintay lang ako ng mga feedback sa kanila. Last week pa kami nakipag-ugnayan doon sa mga kakilala niya. Pero if ever, gaano ho ba kalaki, kalawak yung pong hawak ko natin mga impormasyon na pwede hong i-share sa Presidente, Mayor? Well, tungkol naman dito sa mga anomalya rito sa mga flood control projects at sa iba-iba pang mga proyekto ng ating gobyerno, ng mga big ticket projects. Okay. Isa pang katanungan, Mayor, bago natin pasa kay Bombo Ever ang ating mga questions. May nababanggit din po ang Palasyo Malacanang na meron daw hong in place ng mekanismo kung paano po imbestigahan yung mga anomalyang ito, at naipasa daw po ito ni Pangulong Marcos sa Regional Project Monitoring Committee. Any comment on this? Ano po masasabi ho ninyo sa investigation na gagawin din po ng mga Regional Project Monitoring Committee kung sakasakali? Well, I respect the decision of the President kung gagamitin niya yung Regional Project Monitoring Teams. Pero ang kakayahan kasi ng mga regional monitoring teams natin, yung mag-validate lang. Hindi nila kayang mag-imbestiga kasi ang mga miyembro naman yan are the following. Una-una, DBM, tapos nandyan din yung NEDA, nandyan din ng PMS, sometimes kasama rin yung NICA, tapos mga private sector representative. So yan ang usually ang makeup niyan, and not among them are actually investigators. Kaya alam pa naman siguro, mayroon naman sigurong wisdom kung bakit sila muna ang tinap ni Presidente para i-monitor at validate yung mga projects dito sa buong bansa natin. Okay. Bombo Ever, with your questions? Naimbang kabigat, Mayor Magalong. Follow-up ko na lamang din po itong naging nauna pong panayam po sa inyo ng amin pong local station. Hinggil po dun sa mga tumatawag daw po sa inyo na willing pong magbigay ng mga ebidensya. Ano na po yung development po dito? At sapat na po ba ito kung sakali na magamit para po ma-prove talaga na nagkaroon po ng anomalya? Well, walang kaduda-duda na talagang maanumalya yung mga projects ng mga DPWH. Walang kaduda-duda yan. Ang kwan lang talaga, ang challenge yan is paano mo i-connect doon sa mga corrupt na politician. Kasi nga, siyempre, walang pirmahan.
tumanggap sila ng pera pero wala silang pinipirmahan. Kaya nga kung nagkakaroon ng kaso, yung DPWH at yung contractor. Pero kung sino yung pinakamataas na porsyento, pinakamalaking porsyento, sila pa yung nakakaligtas. Kaya talagang challenging itong trabaho na to na mag-iimbestiga. Kaya kailangan talaga ng investigasyon. Hindi pwedeng validate. Hindi pwedeng para kung lang, i-monitor, mag-validate. Kailangan talaga magkaroon talaga ng investigasyon. At Alright. kailangan third party mag-investigate. Mayor Magalong, dun po sa mga nakalap po ninyong impormasyon, ito po ba ay patungkol lamang sa flood control project, especially dun sa mga umano'y anomalya dun sa mga public infrastructure projects? Marami pa. Marami pang iba-ibang infrastruktura. At maraming ang nagsasabi rin sa akin sa mga ibang mga mayors namin sa League of Cities at sa mga members ng Mayors for Good Governance na talagang matindi yung anomalya sa mga proyekto. Kaya talaga na-frustrate ang ating taong bayan. Ganun na rin yung ating mga political leaders na maayos at matitino. Grabe ang frustration. Kaya tama na rin at naggumalaw na rin yung ating presidente at ito nga'y tinututukan niya. Okay, Mayor, gaano po ba kalaki yung halaga na atin pong pinag-uusapan dito pa sa sinasabi niyo po na may iba pa ng mga public infrastructure projects na posibleng may anomalya? Well, alam mo kasi ang ninanakaw na rito hindi milyon eh. All the while, akala ng mga taong bayan kasi mga milyon lang ninanakaw. Kaya sometimes they are not at all concerned. Ano? But we're talking here about billions and billions of pesos being stolen by corrupt politicians. No? Alam mo ba na pag nagnanakaw ka na 1 billion sa isang taon, you're practically stealing 2.7 million a day. Magkano lang ang kinikita ng mga taxi driver dyan? 400 pesos, 600 pesos. Magkano yung mga vendors dyan? Mga 400 pesos lang, 300 pesos. Pero ito mga to, kita mo, kung magnakaw sila 2.7 million a day, assuming na 1 billion ang ninanakaw nila. Pero hindi naman 1 billion lang ninanakaw nila. Yung iba dyan siguro mga 3 billion, 4 billion, 10 billion a year. Isipin mo na lang at wala pa silang binabayad na tax. At wala rin silang pinipirman. Ganyan talaga kasakim yung kasakiman. Sobra na. Walang katapusan, walang hangganan. Kaya talagang kailangan magsalita na tayo dito. Hindi tayo titigil dito hanggang di talaga may makulong talaga at talagang managot dito sa pagnanakaw na ginawa nila. Isipin mo, nagtaas sila naglalagay sila ng tax, nag-impose sila ng taxes dun sa mga deposit natin, yung mga interest ng dineposit natin sa bangko para lang may pagkakakitaan, additional na income ang gobyerno. Diyos ko, tama nga yung sinabi ni Mayor Vico eh. Bakit pa magtataas? Bakit pa mag-impose ng taxes doon sa mga interest ng deposit natin? When in fact, all they have to do is cure and address itong corruption. No? Kita mo yung pinapahirapan nila yung taong bayan. Kaya sana tuloy-tuloy na itong laban natin na ito at talagang pati na rin ang taong bayan dahil magsalita na rin kayo at magbigay kayo lahat ng mga impormasyon. Dahil napakalawak nito. Matagal ang investigasyon dito. I've been into this kind of investigation dyan sa NIA, yung corruption sa NIA in 2013. I was tasked by no less than si President Noynoy. Ganun din dito. Mas matindi pa ito. At mas matagal ang investigasyon dito. Taon ang kuan natin dito, tinitingnan natin doon sa investigasyon na ito dahil napakalawak. Kaya maghanda ho tayo rito. Dapat hindi ho tayo mawalan ng interes. Okay. One last question, Mayor. Follow up doon sa nababanggit ninyong independent body na mag-i-investigate. Sa inyong sariling criteria, ano po kung mga agencies, kung sakasakali, yung gusto po ninyong maging bahagi po nito? Well, kailangan it should be led by a very credible na individual. Someone talagang respetado at alam nila na very objective, walang biases, walang prejudices. And at the same time, meron lang naman tayong mga nakikitang mga investigative agency rito. Una-una yung Philippine National Police through the CIDG. And second is yung National Bureau of Investigation. Kasi sila rin lang naman ang nakasama ko rin noon yung NBI nung nag-investigate kami dyan sa NIA. At capable sila, basta ang importante, yung
lead individual, lead investigator, talagang maayos. Susunod lahat yan. Hindi nila kayang influensyan. And at the same time, kailangan meron silang authority. Well-define yung kanilang authority, especially when it comes to requiring agencies to submit documents. Ito na yung mga subpoena powers. Kasi napakahirap to. Everything starts with the documents. Kailangan pag-aralan to. And of course, yung documentation ng mga sira-sirang mga proyekto o kaya yung mga ghost projects. Kailangan picturean mo yan, kailangan field inspection yan. Kaya matindi itong itong gagawin nato. Kaya it requires someone talaga na well-versed sa investigation ng mga malalaking issue o malalaking highly significant and highly sensational na mga cases. Mm. And hopefully papakinggan po ng gobyerno ang inyo pong kahilingan, Mayor. Anyway, maraming salamat, Mayor, sa Tingin mga... ko. Opo. Yes. Sa tingin ko naman, si Presidente meron siyang strategy rito. Okay. Thank you for joining us, Mayor. Maraming salamat for joining us sa Bombo Radio Philippines. Naimbagang bigat ka na kay Mayor. Yan po. Nagyaman ako na yan po. Thank you. Thank you, Mayor. By Bombo Genesis, by Bombo ever. Si retired Police Major General Benjamin Magalong ang nagsisilbi pong alkalde ng Baguio City. Kaugnay po sa usapin ng umano'y anomalya sa mga flood control project at iba pang mga public infrastructure project ng ating pong pamahalaan.